Mga kapuso, kapapasok lamang po na balitang ito, 2 eroplano ang nagkasagayan ngayon lamang diyan sa may Puerto Princesa International Airport sa lalawigan ng Palawan. Kinumpirma ng Zest Air na nasagi ng isang eroplano ng Cebu Pacific ang isa nilang eroplano. Wala naman daw nasaktan sa pangyayari yan ayon sa marketing department ng Zest Air. Nakikipag-ugnayan na sa kanila ang Cebu Pacific tungkol sa nangyari. Sinisikap pa ng GMA News na kunin naman ang panig ng Cebu Pacific. Samantala sa bansang Colombia, isang batang 10 taong gulang ang nanganak. Isinailalim sa tinatawag na cesarean section ng bata. Ayon sa mga doktor, hindi alam ng bata na siya ay nagdadalang tao. Isinugod lang siya sa ospital dahil sa biglang pananakit ng kanyang tiyan at dahil sa pagdurugo. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano nabuntis ang bata na kabilang daw ng isang tribo. Malusog naman ang isinilang na sanggol na may bigat na 5.5 libra o 5.5 pounds. Kasalukuyang nagpapagaling ang mag-ina sa isang klinika doon. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Panibagong misyon ang bao ng GMA Kapuso Foundation sa muli naming pag-akyat sa probinsya ng Kalinga. Kahit mahigit 12 oras ang biyahe, hinangad nating marating ang mga mamamayan na ang hiling ay maibsan at mabigyan lunas ang kanilang karamdaman. Napapaligiran ng kabundukan ang probinsya ng Kalinga. Malayo sa dagat. Kaya hindi nakapagtatakang kulang ng pagkaing mayaman sa mineral na iodine. Ito ang nakitang dahilan ng mga doktor kung bakit maraming taga-Kalinga ang may sakit na bosyo o goiter. Sa surgical mission kamakailan sa Kalinga Provincial Hospital, may mga naoperahan sa sakit sa bato, hernia o luslos, iba't ibang klase ng cyst o bukol. Pero mas marami pa rin ang naoperahan sa thyroid. The majors include mostly thyroids, thyroidectomy, the apparent and the endemicity of thyroid or gland or thyroid enlargement or goiter, as we all know it, particularly in Tabuk. Hence, we are advocating the need to replenish iodine with iodine supplementation, including iodized salt. May kakulangan sa doktor at pasilidad ang Kalinga Provincial Hospital. Kaya dinagsa ang surgical mission sa pangunguna ng Rotary Club University District Manila. Katuwang ang GMA Kapuso Foundation at lokal na pamahalaang lungsod ng Tabuk. 5 araw nagsagawa ng major operation ng mga doktor mula sa East Avenue Medical Center. Pinilahan din ang Operation Tuli at ang dental surgery. Maraming tao na hindi kaya na magpa-hospital, magpagamot. So ito yung flagship project namin na every year ginagawa namin. Marami din ditong magkakaanak na may bingot. Tulad ng magpinsang sina Evangeline, 11 taong gulang, at si Carlo, 9 taong gulang. Ayon sa mga doktor, namamana ang bingot. For a cleft lip patient, the earliest we would do a patient is from 4 months old. Kailangan, huwag sana lumampas ng ika-2 taon ng buhay. Kasi by 2 years old, medyo na-form na yung speech nila, delayed na yon. Walang 1 oras ang operasyon kina Evangeline at Carlo. Pagkagising nila, maayos na ang kanilang mga labi. Maraming salamat po sa GMA Kapuso at sa mga doctors, sa inyong lahat, ma'am. Matapos po ang 5 araw na surgical mission na yon, mahigit 2,000 taga-Kalinga ang atin nabigyan ng libreng operasyon. Maraming salamat po sa Philippine Chamber of Pharmaceutical Industry Incorporated na siyang nag-donate ng sangkatutak na gamot. Ang Kalinga Surgical Mission ay bunga po ng pagtutulungan at pakikiisa ng maraming organisasyon na pinagbuklod ng hangaring mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan ng Kalinga. Samantala, inayayahan po namin kayong mag-shopping na. At walang iba kundi sa Heatwave Summer Bazaar, simula ngayong Biyernes, April 13 hanggang April 15, araw ng linggo po yan. Alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa World Trade Center sa Pasay City. Bahagi po ng kikitain ng naturang bazaar ay mapupunta sa GMA Kapuso Foundation, unang hakbang sa Kinabukasan Project.
At meron po tayong malungkot na balita, 2 tripulanteng Pilipino ang namatay. Sila po ay binihag ng mga piratang Somali. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Tehran sa bansang Iran, namatay ang 2 sa rescue operation ay sinagawa ng Iranian Navy. Ayon sa ilang kasamaan nilang tripulante, ginamit na panangga o tinatawag na human shield ng mga pirata ang 2 Pinoy. Sila tuloy ang tinamaan sa palitputukan ng isagawa ang rescue operation sa na-hijack na barko. 8 tripulanteng Pilipino naman ang nailigtas habang 12 piratang nahuli. Magbibigay ng tulong pinansyal ang Kish Shipping Lines sa mga pamilya ng mga biktima. Tutulong rin daw sila sa pag-uwi sa mga labi. Up next, kapuso twin star Derek Monasterio gusto na rin magpa-sexy. At electropop group na LMFAO dumating na sa Pilipinas. Non-stop na pagtutok dito sa 24 Oras.